Ngunit ngayong gabi, magsimula tayo sa pagbubukas ng ating mga Bible sa aklat po ng Mateo. Mateo, Kabanatang 6. Natapos natin ang verses 1 hanggang 18. Atin namang babasahin ngayon ang verses 19 hanggang 21. Ang pamagat po ng ating paksa ngayong gabi ay ang susi sa tiyak na kaligayahan. The key of true happiness. Ganito po ang sabi. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. O na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakapapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Narito po ang mensahe, ang susi sa tiyak na kaligayahan. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, salamat po sa gabing ito sapagkat may kagalakan kaming magbukas ng inyong mga salita. At ang mga salita ninyo ay espiritu. At ito'y maunawaan lamang sa espiritual na kaparaanan. Kaya namin dinadalangin, Lord, na kami po yung tulungan ngayong gabi. Maghari po ang iyong espiritu na magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan sapagkat kami po ay mga makasalanan at may bahid po ang aming kaunawaan ng kasalanan. Tulungan niyo kami, Ama, sa pamagitan ng pagtanggap ng iyong salita ngayong gabi na matanggap na namin ang susi sa tunay na kaligayahan na hinahanap po ng maraming tao sa mundo. Maraming salamat po, Ama, sa inyong salita. Pagpalain po ninyo ito sa aming pong mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Maring alam nyo, kabisado nyo yung kwento tungkol sa kuneho at pagong. And the rabbit and the turtle. Nakita natin, ang kuneho ay lamang kay pagong sa lahat ng bagay. Sa kagandahan, maganda si rabbit o si kuneho. Sa bilis at sa talino. Walang-walang sinabi itong si pagong. Kaya siya ay underdog. Isang araw, habang sila nagkukwentuhan sa tabing ilog, may nakita silang puno ng saging na nakatumba dahil inanod ng baha nung isang araw. At sila'y nagunahan para kunin ang punong saging na ito dahil inaakala nilang ito ay kanilang mapapakinabangan. Ngunit nag-away yung dalawa. Ang sabi ni Pagong, ako ang unang nakakita. Ang sabi ni Kuneho, hindi, ako. Hindi pwede yan. Ako yung unang nakakita dahil ako yung matangkad sa iyo. Ako yung nakakita mas malayo kaysa iyo. Pero para walang away, nagkaisip si Kuneho ng paraan dahil matalino nga. Sabi niya, putulin natin at hati tayo. Sabi ni Pagong, may katwiran ka. Sige, putulin natin. At si Kuneho, dahil matalino, pinutol niya sa gitna at tiniyak niya na yung kanyang iniimpok ay kanyang mapapakinabangan sa kinabukasan. Magkakaroon siya ng kaligayahan. Kinuha niya yung parting mayroong mga dahon at may bunga. Si Pagong, dahil hindi matalino, tinanggap niya. Sabi niya, ugat sa akin. Samantala sa'yo mabunga na. Titinanin nilang pareho. Makalipas ang ilang araw, linggo, namatay yung kay Kuneho. Natuyo lahat. Ang inakala niyang eto na makapagliligaya sa kanya, may pag-asa sa kinabukasan, nawala ang lahat. Pero kay Pagong, na hindi umaasang siya ay aani nung kanyang pinili, nakita niya talagang nagdahon, umusbong, at nagsimulang mamunga. Alam niyo, ganyan ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay gusto ring lumigaya. Gusto rin magkaroon ng kaligayahan sa hinaharap. Kaya nga lamang kung minsan,
Mali ang pag-iimpok. Mali ang ginagawang paghahanda ng kanyang kinabukasan. Ngunit may susi sa tiyak na kinabukasan na ating matatagpuan sa talatang ito. Ang pag-iipon para sa katiyakan at pag-iwas sa pag-ipon para sa kabiguan. Pag-ipon sa tiyak na kaligayahan at pag-iwas sa pag-ipon sa kabiguan imbis kaligayahan. Unahin natin ang pag-iipon para sa kabiguan. Maraming Kristiyano ang nag-iipon patungo sa kabiguan. Na kung atin titignan ang background ng ating binasa, ito'y turo pa rin ng Panginoon ang sermon sa bundok. At itinuro niya kung paano mamuhay sa katuwiran ang kanyang mga tao. Sa kababaang loob, sa pagkalungkot ng kanyang kasalanan, pagiging asin, pagiging ilaw, maging sa kanyang kaaway, dapat ibigin ang kanyang kaaway, at maging sa pag-iimpok, ay dapat nasa katuwiran pa rin. Unang-una, sinasabi ng Panginoon dito, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Ito yung pag-iipon para sa kabiguan. Kabiguan dahil nakikita nating may pagsisikap dito. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magtipon ng kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Pero ito ang pinipilit ng mga tao. Bagamat, utos ito ng Panginoon. Huwag! Ang utos niya, huwag niyong gawin ang pagsikapang mag-ipon kayo ng inyong para sa inyong sarili sa panlupang paraan. Na ibig sabihin, iwasan ninyo ang sariling kapakinabangan. Ang sariling kapakinabangan. Ang pagpapayaman. Hindi yan ang turo ng Panginoon na kayo magpakayaman. Kundi ang turo ng Panginoon mag-impok. Ngunit iwasan ang pag-iimpok para sa inyong sarili dito sa lupa. Yung salita pong para sa inyong sarili, pag-iipon para sa inyong sarili, sa madaling salita, hoarding. Pagtitinggal ng mga bagay para sa kanyang kinabukasan lang. Kaya may kasamang kasakiman. Nag-iisip siya na itong kanyang natipong ito ang bubuhay sa kanya sa mahabang panahon at liligaya siya. Pero may sinabi yung banal na kasulatan dyan, ating pakinggan ang sinabi ni Pablo tungkol sa pagtitinggal o pag-iipon para sa kanyang sarili upang siya ay yumaman. Di ba? Sabi sa unang Timoteo, kabanatang 6 hanggang talatang 9, ang sabi ni Pablo, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nang ilang nagnanasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Sinabi ni Pablo rito na ang pagtitinggal o pag-iipon sa kanyang sarili dito sa lupa, ito'y kasakiman. Ibig sabihin, mayroon siyang pagmamahal sa salapi. Now, nakikita ba natin yan dito sa turo ng Panginoon? Yung pag-iipon sa kanyang pansariling kapakanan sa lupa ay pag-ibig sa salapi? Tignan natin sa verse 21. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Sa makatwid, naroon din ang iyong pag-ibig. At iyan ang iniutos ng Panginoon na huwag ninyong pagsikapan. Kabiguan yan. Ang kasakiman ng pagmamahal sa salapi. Kabiguan yan sapagkat marami ang maliligaw at matutuhog sa maraming problema. At ikalawa, ito rin ay kabiguan dahil temporaryo lamang. Ang sabi, dito lang sa lupa.
Ang sabi sa ating binasa, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Na alam natin, ang lupa at langit, magugunaw ito pagdating ng ating Panginoon. Sa kanyang second coming, mayroong judgment sa buong daigdig. At ang mga naghihintay sa kanya ay kanyang dadalhin. Hindi madadala ang kayamanan. Sapagkat ang kayamanan kasama ng mga nagmamahal sa kayamanan ay magugunaw. Natignan natin ang sinabi ni Pedro tungkol sa pagkagunaw sa mundo sa huling panahon. Na sinabi rito sa 2 Peter, di ba? Sa 2 Peter chapter 3, pagdating ng Panginoon. Verse 8, subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Ang sabi sa 10, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Verse 13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Kung ang ating kayamanan ay pag-iipon lamang sa ating sarili dito sa lupa, mabibigo tayo dyan sapagkat lahat ng bagay nito kasamang pupugnawin pagdating ng ating Panginoon. Napumunta tayo sa kasaysayan ng turo ng Panginoon sa Mateo 6. Ang konteksto ng kalagayan nila dito, noong unang panahon ni Jesus Christ, ang mga tao ay wala pang bangko noong araw. So sa makatwid, hindi tulad sa ating panahon kapag ikaw ay nag-save ng iyong pera sa bangko, may gwardya at may kahadiyero. Pero noon wala eh. Ang kanilang pera noon ay ginto at pila. At inilalagay nila ito sa banga o sa palayok. At kapag nilagay sa palayok, minsan binabaon nila sa lupa at huhukayin na lamang pagdating ng oras ng pangangailangan. Pero mga hari, mayroon silang siyempre mga kwarto, pag-iipunan ng kanilang kayamanan at may mga gwardya. Pero sa mga karaniwang tao tulad natin, kadalasan ng kanilang ginto at pila ay kanilang nilalagay sa banga at kanilang inililibing. Pero sabi ng Panginoon dito sa ating text, verse 19, huwag kayong magtipon ng kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Minsan kadalasan pagkuha nila sa kanilang ginto na nakabaon sa lupa, pagdating nun wala nang naiwan. Kinain na ng kalawang, kinain ng bukbok. Kaya walang mangyayari. Pero kadalasan para wag mawala ang kanilang pera, bumibili sila ng mga mamahaling balabal para sa kanilang kinabukasan. Balang araw, magagamit nila ito at maliligayahan sila. Pero ang sabi, may mga magnanakaw din na pwede magnakaw ng kanilang mga balabal. Kahit dun sa lupa, binaon mo yung pera mo ron, may magnanakaw pa rin. At kung sa tela naman, kung wala mang magnanakaw, mayroon ding mga bukbok na maaring sumira. Ang ipinapakita rito ng Panginoon, huwag kayong magtipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa lupa dahil yan ay walang maibibigay na pangwalang hanggang kaligayahan. Pero ang tao sa ating panahon, pilit talagang nagkukumahog na mag-impok ng pera. Wala nang panahon sa Diyos, wala nang panahon sa kanyang sarili. Ang kanyang panahon lamang ay magkamal ng maraming pera sapagkat akala niya itong perang ito ang siyang makapagpapaligaya sa kanila. Now, umiwas tayo sa pera. Sapagkat yung kayamanan dito, mga kapatid, na nabubulok, kinakain ng kalawang at nawawala, nananakaw, ito po ay tumutukoy sa mga pagsisikap din ng tao sa kanyang sarili. Ang kanyang kabantugan, pinagsisikapan ng tao yan. Ang kanyang pangalan, ang kanyang katuwiran, lahat ng ito mawawala.
lahat ng ito mawawala. Mabantog ka man ngayon, makilala ka man, oy, si ganito, si Kulano, may pera yan. O si Kulano, ganito, mabait yan. Pero pag may problema, nasira ang kabaitan, ang katwiran. So, anong sinasabi dito? Ang susi po ng kaligayahan dito sa lupa pa lang, kakontentuhan. Makontento tayo kung ano yung mayroon tayo. Kung mayroon tayong trabaho, pag-igihan natin yan. Pero huwag tayong maghangad ng higit pa sa ating kakayanan sapagkat mabibigo lamang tayo. Kundi tayo ay dapat makontento. Itong sabi ni Pablo sa unang Timoteo, kabanatang 6 at ang versikulo 6. Ganito ang sabi ni Timoteo. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Kung tayo'y mga Kristiyano, sapagkat ang kausap dito ni Christ ay mga Kristiyano, yung ating kabanalan dapat mayroong kakontentuhan, sapat na yun. One day at a time. Mamuhay tayo sa bawat araw. Huwag nating problemahin yung darating pa sapagkat hindi pa nangyayari yung pinoproblema mo na. Kundi harapin mo ang bawat problema ng araw na ito upang tayo ay magkaroon ng tamang pananaw na kontentuhan. So yung pong una, na pag-iipon para sa kabiguan. Dahil ang hindi sumunod sa utos ng Diyos, alam natin, bigo tayo. Di ba? What is sin? Sin is the transgression of the law. Kaya kapag tayo ay nagdi-disobey sa utos ng Panginoon, huwag kayong magtipon para sa kabiguan, talagang mabibigo tayo. Nakadistin tayo ron sa kabiguan. So tingnan natin ikalawa, ang pag-iipon para sa katyakan. Verses 20 to 21. Ganitong sabi, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Na ito pong pagtitipon para sa katiyakan ay talagang tiyak. Tiyak ito, sapagkat ang pagsisikap dito ay hindi para panlupa at hindi rin pang sarili. Bagamat sinabing sa inyong sarili, pero tingnan natin mamaya. Pagsisikap para sa langit, na paano ba tayo mag-infok ng kayamanan sa langit? Yan ang tanong eh. Kaya imposible sa mga tao kapag ito ay inunawa sa karnal o natural na pag-uunawa. Maunawaan lamang ito sa pamagitan ng spiritual na pangunawa. Unang-una, ito'y may katiyakan dahil ito'y nasa tamang pagsisikap. Now, context again, ang kausap dito ng Panginoon ay mga alagad, mga Kristiyano. At itinuro niya sa chapter 5 kung paanong mamuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Mamuhay ng kababaang loob, mabuhay ng may buti, pag-ibig, pagsisisi, at pagtanggap ng mga pagsubok na hindi nagagalit, kundi tinatanggap ng mayroong pananampalataya. So, ang pagsisikap dito, bilang Kristiyano, ay may kaugnayan sa ating kaligtasan. At tignan natin muna ang kaugnayan sa ating kaligtasan sapagkat yun ay panlangit. Okay? Ang sabi ni Pablo sa Philippians 2:12 to 13. Ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos, anong sabi ron? Ngayong wala ako sa inyong harapan, tulad nung ako ay nasa inyo, ay pagsikapan ninyo ang inyong kaligtasan. Basahin nga natin. Mali yung pagkakasabi ko siguro. Ganito ang pagkakasabi sa Pilipos 2, pagsisikap. Verse 12, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama,
ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ay ibig sabihin, hindi para maligtas, kundi upang madagdagan ang kaligtasan o ang kalaguan ng kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Habang isinasagawa natin ang ating kaligtasan, na tayo ligtas na, lumalago tayo sa ating pagiging ligtas. Hindi nadagdagan yung ating kaligtasan, kundi lumalago tayo. Nagiging matibay tayo sa mundong ito, anuman ang ating maging kalagayan. At sabi naman ni Pedro, sa 1 Peter chapter 2, verse 1 hanggang 3, iwasan ninyo ang lahat ng uri ng kasalanan at mithiin ninyo ang dalisay na gatas ng salita upang kayo'y lumago sa inyong kaligtasan. Yun ang dapat nating pagsikapan. Ito'y kayamanan natin sa langit at hindi ito kailanman maagaw ni numan. At hindi lang yon, pati sa pagpapakabanal, na alam natin ano yung pagpapakabanal. Okay? Ibig sabihin, tayo ay umiiwas sa takbo ng mundo. Umiiwas tayo sa oso ng mundo. Umiiwas tayo sa kinagigiliwan ng mundo. Kaya ang sabi ni Pablo rito sa 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 12, ganito sabi, ngunit ikaw, o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitis at sa kaamuan. Makipaglaban ka sa mabuting pagkikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Well, yung pong sinabi rito ng Panginoon na magtipon kayo para sa inyong sarili sa mga kayamanan sa langit, isa ito sa dapat nating pagsikapan. Mag-ipon tayo ng mga bagay na mapagpapatibay ng ating kaligtasan na ngayon ay nasa langit. So, andun po yung spiritual. Ngayon naman, tignan naman natin ang sinabing muli, katiyakan dahil tamang pag-iipon. Pag-iipon naman na ngayon ng pera. Okay? Ang tanong natin, masama bang mag-ipon ng pera? Masama bang magkaroon ng bangko? Hindi po. Hindi masama ang mag-ipon sapagkat utos din ng Panginoon yan, verse 20. Ang sabi niya, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan. Okay? Pag sinabing mga kayamanan, alam natin context. Pera at ang ganansya natin sa langit. Pero doon sa una, pang pera lang talaga, pang lupa lang. At yun ang ayaw ng Panginoon na dyan matuon ang ating pagtitipon. Pero dapat, ang ating kayamanan dito sa lupa ay mayroong ganansya sa langit. So, ito yung pagtitipon para sa langit. Paano tayo magtipon para sa langit? Magbigay tayo ng mga halimbawa sa talinhaga ni Jesus Christ pagdating sa pera. Tingnan natin ang Matthew 19. Unawain ninyo, mga kapatid. Gusto kong kayong sumagot nito. Ito'y talinhaga tungkol sa isang binatang mayaman. Matthew 19. Okay? Lumapit yung isang mayamang binata. Ang sabi niya, mabuting guro, ano po ang kulang kong dapat gawin upang ako'y makapagmana ng kayamanan sa langit? Kariyan sa langit. Ang sabi, makapagmana. Pero itong tao itong mayaman. Mayaman na siya. No? Mayaman siya. Pero ang hangad niya, magkaroon siya ng kayamanan sa langit sapagkat turo ng Panginoon na dapat magkaroon kayo ng kayamanan sa langit. Ngayon, sinagot siya ng Panginoon. Pakibasa nga, verse 21. Pakibasa. Ano ang pagkakasagot ng Panginoon? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, gumayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, at ibigay mo ang mga ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Okay. Yan pagkakasabi, no? Malinaw yan eh. Malinaw yan. Anong sabi?
19. May 16 ang bintinignan ko eh. 19:21. Tingnan niyo ang sabi. Ngunit, 21. Siya ang tanong ng binata, no? Anong dapat kong gawin upang ako'y magkaroon ng mana sa langit? Sabi ng Panginoon, sinunod mo bang kautusan? Sinunod ko lahat yan. Walang hindi. Magaling ako dyan. Pero ang sagot ng Panginoon ganito, 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod sa akin. Ano napansin natin sa binatang yon? Marami siyang pera. Mayaman siya. Anong kulang sa kanya? Kayamanan sa langit. Walang, hindi dahilan para magsabing mayaman ka, pinagpala ka ng Diyos, kaya ikaw may bahagi sa langit. Matalino itong binatang ito. Alam niyang wala siyang kayamanan sa langit. Marami siyang pera. Pero sagot ng Panginoon, humayo ka, pagbili mo lahat ng ari-arian mo. Pagkatapos, ipamigay mo sa mga dukha. Pagkatapos, bumalik ka rito at sumunod sa akin. Ano po ibig sabihin nun? Na ipagbili mo ang iyong kayamanan. Mga kapatid. Totoo ba yun? Utos ng Panginoon na para alam mo, mayaman ka, ipagbili mo lahat yan, ipamigay mo sa mga dukha. Ano ibig sabihin nun? Now, context sa ating pag-aaral, verse 21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Anong problema ron? Yung binata, yung puso niya nandun sa kayamanan niya, wala siyang puso doon sa Panginoon. Kaya wala siyang kayamanan sa langit. Ang solusyon, ibenta mo yan, pamigay mo sa mga dukha, bumalik ka sa akin at sumunod. At ikay magkakaroon ng kayamanan sa langit. Ano ibig sabihin ng ibenta? Well, ang ibig sabihin sa context dito sa binasa, alisin mo ang pag-ibig mo sa salapi, mamahagi ka sa mga mahihirap, at bumalik ka sa akin at sumunod. At ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit. Anong ginawa ng binata? Tumalikod siya. Sayang yung pera niya eh. Sayang na sayang talaga. Hindi niya pwedeng i-share sa iba. Pinaghirapan ko ito. Pinagpawisan ko ito. Tininggal ko ito para sa akin, sa sarili ko, dito sa lupa. Tapos pamimigay ko lang sa mga mahihirap, na mga tamad, hindi nagtatrabaho. Ano mayroon siya? Kasakiman. Yun, kasakiman. Paliwanag pa natin sa isa pang talinhaga ng Panginoon sa Luke chapter 16. Luke chapter 16, context, kwento. Ang sabi ng Panginoon, nagbigay siya ng isang talinhaga. Dahil ang nais ipahayag ito ng Panginoon na may mga Kristiyanong hindi mapagkatiwalaan sa kanyang mga pagpapalang tinanggap mula sa Panginoon. Lahat ba tayo pinagpapala ng Diyos? Napagkakatiwalaan ba tayo doon? Tignan natin. Kaya sabi ng Panginoon, verse 1, sinabi ni Jesus sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala. Okay? At isinumpong sa kanya na nilustay ng taong ito ang kanyang mga kayamanan. Na ang taong ito, ginawa siyang katiwala ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang kayamanan. Sa lahat ng kayamanan ng kanyang Panginoon, ang katiwalang ito pinagkatiwalaan, pero nabalitaan, nilustay niya lahat ng ito para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ang katiwalang ito is only manager and not the owner. We are managers of whatever we have in our hands. We are not the owner. Pero anong ginagawa natin? Nilulustay natin sa ating pangsariling kapakanan.
Kaya ang sabi sa verse 2, at kanyang tinawag siya, at sa kanya sinabi, ano itong napapalitaan ko tungo sa iyo? Magbibigay sulit ka ng ipinagkatiwala sa iyo sapagkat hindi ka na maaaring magiging katiwala pa. So lahat ng katiwala ng Panginoon sa kanyang kayamanan, kanyang pagpapala dito na ating hawak, tayo ay mga katiwala, mga steward lamang, at mayroon tayong panahon na tayo lahat haharap sa kanyang hukuman at magsusulit tayo paano natin ginawa ito. Paano natin ginastos ang kayamanan ng Panginoon. At ang sabi rito, hindi ka na magiging katiwala. Pero matalino ito eh. Anong ginawa niya? Anong ginawa nito? Alam nyo, ginawa nitong taong ito, pinuntahan niya lahat yung may mga utang sa kanyang Panginoon. Pinuntahan niya. Halimbawa, verse 4 ang sabi niya, napasya ko na ang aking mga gagawin upang matanggap ako ng mga tao sa kanilang bahay kapag pinaalis na ako ng pagiging katiwala. Kaya't nang tawagin niyang isa-isa ang mga may utang sa kanyang Panginoon, ay sinabi niya sa una, magkano ang utang mo sa aking Panginoon? Sagot ng tao, at sinabi niya, 100 takal na langis. At ang sabi nitong katiwala, halika. Maupo ka. Kunin mo itong papeles nito, kasulat nito. Ilagay mo dyan, 50 na lang. 50 na lang. At pagkatapos, ano pa? Verse 7, pagkatapos ay sinabi niya sa iba, magkano ang utang sa iyo? Utang mo. Sinabi ng isa, 100 takal na trigo. Sabi naman niya, halika. Ito, pirmahan mo. Sabihin mo, lagay mo dyan, 50 na lang. Ano nangyari doon? Verse 8. Yung ginawa nung alagad na ito, yung aliping ito, katiwalang ito, anong sinabi ng kanyang Panginoon? Verse 8. At pinuri ng Panginoon ang madayang katiwala sapagkat siya'y gumawang may katusuhan, sapagkat ang mga anak ng salibutang ito ay higit na tuso sa pagikitungo sa sarili nilang lahi kaysa sa mga anak ng liwanag. Now, tanda natin, ito ay talinhaga lamang. Nagbibigay siya ng larawan ng katotohanan mula doon sa kwento lamang. Pero ano po ang nais i-drive ng Panginoon dito sa atin bilang mga Kristiyano? Lahat tayo tagapangasiwa ng ari-arian ng Diyos. Buhay natin, oras natin, lakas natin, kalusugan natin, kaisipan natin, karunungan natin, anak natin, bahay natin, salapi natin, tayo ay mga tagapangasiwa. At isang araw tayo ay tatayo sa kanyang harapan at magsusulit. Paano natin ginagamit ito? Nabibigyan ba siya ng luwalhati sa ating mga kayamanan na ating taglay? Ang matalinong katiwalang ito, ginamit niya ang salapi ng kanyang Panginoon para sa kanyang sariling kinabukasan. Meron siyang aanihin, tatanggapin siya ng mga taong nagkautang sa Panginoon. Ganon din ang message dito. Anumang tinanggap nating pagpapala sa Diyos, gamitin natin ang biyayang ito. Gamitin natin ang pag-aari ng Diyos na ito upang tayo'y makapag-impok ng kayamanan sa langit. Huwag tayo maging sakim at makasarili. Kaya ang tanong ko, tapat ba tayo sa mga ari-ariang tanggap natin mula sa Diyos? Wala nang sumagot. Kanina ang bilis. Oo. Pero ngayon, medyo wala na. Kaya nga, ito pong sa madaling salita, ano mang mayroon tayong pera ngayon, makontento tayo. Imbes, ibahagi natin sa ibang nangangailangan. Iyon ang pag-iimpok ng ating kayamanan. Mayroon na tayong kayamanan sa langit, right? Nandun na sa ating kaligtasan natin, 1 Peter chapter 1 verse 4. Hawak ng Diyos, siya may gwardya, pero kailangan lumago ito sa pamagitan ng ating mabubuting gawa dito sa lupa. Nagamitin din natin ang salapi ng Panginoon na pinagkaloob sa atin para sa ating sariling kapakinabangan. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para sarilinin natin ang lahat ng biyayang tinanggap natin.
kundi ito'y dapat nating ipamahagi. Dapat nating ipamahagi. Mayroon na tayong kayamanan, pero kailangan tumubo pa yon sa pamagitan ng ating katalinuhan. Na anumang mayroon tayong kakayanan ngayon, gamitin natin para makinabang ang iba. Ngayon, ang usapin ba, pera lang? Paano yung tayo ay magkaroon ng panahon bumisita sa ating kapitbahay? Binigyan tayo ng kayamanan ng Diyos, ng kalusugan at bibig, mata, tenga, para ibahagi ito nang sa ganun makinabang naman ang iba ng pagpapalang tinanggap mula sa Panginoon. Tama ba yan? Kung marami naman tayong pera, gamitin natin ang pananalapi na gumasos tayo na upang maabot ang ibang mga tao, makarinig sila ng Ebanghelyo ng Diyos. Hindi tayo iniligtas ng Panginoon para maging makasarili. Bakit kayo pinagpapala, yung iba hindi? Dahil ba kayo magagaling? Tayo magagaling? Tayo mahusay tayo? Lahat ng yan, kayamanan mula sa Diyos. Anong mayroon kayo na hindi nyo tinanggap? At anong layunin ng Diyos yan? Bakit tayo tumatanggap? Sapagkat nais siya na tayo ay magiging isang magaling puso na katiwala ng kanyang kayamanan. Matthew 5:16, you are the light of this world. Kayo ay liwanag. Paliwanagin ninyo ang inyong mga liwanag upang makita nila ang inyong mabubuting gawa nang sa ganon sila'y matutong magpuri sa inyong Diyos. Kaya ang sabi nga ron sa kanina sa isang talinhaga, Matthew 19:21, ipagbili mo ang iyong kayamanan at ipamahagi mo sa mga dukha. Sumunod ka sa akin. Ano ibig sabihin? Alisin mo na yung pag-ibig mo sa mga kayamanang hindi sa iyo. Sa Diyos yan. Ipamahagi mo sa nangangailangan. At sumunod ka sa Panginoon. At yung ikalawa, ano ibig sabihin ng talinhaga? Sa katiwala. Tayo ay mga katiwala lamang. Gaano mang kalaki ang ating tinatanggap, katiwala lamang tayo. Gamitin natin ang kanyang kayamanan para maabot natin ang iba. At siya, nadadagdagan ang ating pagtitipon doon sa langit. Kaya nga, ito po ang susi ng tiyak na kaligayahan. Na tayo makapag-impok ng kayamanan sa langit at hindi sa lupa. Maraming nagpapakamatay dahil sa kayamanan sa lupa. At maraming namamatay. Maraming nagbibigti dahil wala sila ng mga bagay sa lupa. Pero yung iyong kawalan ng salapi, napakalaking pagkakataon ng iyong buhay mismo ang pinakasalapi ng Diyos na magbahagi sa iba upang sila'y magkaroon ng buhay tulad mo. Yan ang buhay Kristyano. Nais natin lumigaya, gamitin natin ang kayamanan ng Diyos para sa kanyang pangalan at para sa ating kapakinabangan. Ay manalangin. Opo, Panginoon, kumisan, kadalasan, Panginoon, ang tingin namin sa kayamanan ay yung aming nakikita. Mga bagay, mga nagkikislapang mga bagay, may halaga. Ngunit Lord, ito'y wala pong halaga pagdating po sa iyong kaharian. Lahat ng ito ay mga papel, lahat ng ito ay pawang lupa lamang. Ayaw namin, Panginoon, na mangyari po sa tulad ng iyong pinagbabawal na doon namin ilaan ang aming puso sa mga bagay sa panlupa sapagkat lahat ng ito ay magugunaw at kasama ang lahat naman nagmamahal sa bagay na ito. Kundi, Lord, tulungan niyo kami sa kabila ng aming kawalan ng pananalapi, kawalan ng resources, Panginoon, pero may taglay kaming buhay, may taglay kaming bibig, may taglay kaming mata, may taglay kaming kamay at mga paa upang aming maibahagi ang buhay na ito sa mga taong nangangailangan ng buhay nagmumula sa inyo. Gamitin niyo kami instrumento at ang instrumentong ito ay alam namin ito po ay mayroong pong dividend pagdating sa iyong kaharian. Kayo po ay nalulugod at kayo ay naluwalhati para sa aming
kapakinabangan. Nawa dito po masentro ang aming kaligayahan at hindi po sa mga pansamantalang bagay lamang. Ngunit ang mga pansamantalang bagay, tulungan niyo kaming maging matalino. Gamitin namin ito upang marami ang maabot para sa iyong kaharian. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.